Isang 74 taong gulang na lalaki na nagngangalang Roberto ang biglang bumagsak sa kanyang banyo. Hindi ito stroke o atake sa puso. Ang kanyang puso ay tumitibok pa rin, ngunit ang kanyang dugo ay hindi dumadaloy ng maayos. Ang sanhi ay isang bagay na ginawa niya sa loob ng mahigit 50 taon, isang bagay na pinaniniwalaan niyang lubos na hindi nakakapinsala ang masturbasyon. Ngunit hindi ang mismong gawain ang problema. Ito ay ang mga partikular na gawi na nabuo niya sa paglipas ng mga dekada, mga gawi na walang sino man ang nag-abala na magbabala sa kanya. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na may dekadang karanasan na dalubhasa sa pangangalaga ng mga matatanda, geriatric care, na tumutulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na dumarating kasabay ng edad. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga lalaking higit sa antato na protektahan ang kanilang sirkulasyon, ibalik ang kanilang kumpiyansa, at muling matuklasan ang intimasya ng hindi umaasa sa mga tableta hiya o mapanganib na operasyon. Ginamot ko na ang mga retiradong sundalo, mga dating CEO, mga mapagmahal na lolo, at mga ipinagmamalaking padre de pamilya mula sa iba't ibang antas ng buhay. Sa lahat ng mga pag-uusap na iyon, isang nakakagulat na tema ang patuloy na lumilitaw. Walang kamalay-malay ang mga lalaking ito na ang 4 na karaniwang gawi sa masturbasyon, mga gawi na normal lamang noong sila'y nasa edad 30, ay naging mga nakatagong bitag sa kalusugan pagkatapos ng edad 60. Bakit? Dahil iba na ang pagtugon ng katawan ng isang lalaki habang siya ay tumatanda. Ang mga ugat, veins at arteries ay nawawalan ng kanilang pagkaelastiko, bumababa ang natural na produksyon ng nitric oxide, ang molekula na tumutulong magbukas ng mga daluyan ng dugo, at ang dating normal na pakiramdam ay maaari na ngayong tahimik na magdulot ng pinsala sa tuwing iniisip mong nagpapaginhawa ka lang ng kaunting stress. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa 4 na pagkakamali sa masturbasyon na dahan-dahang nagpapabagal sa sirkulasyon, nakakasama sa intimasya, at nagpapabilis sa proseso ng pagtanda ng katawan ng lalaki pagkatapos ng 60. Higit sa lahat, ibabahagi ko ang simple at praktikal na mga pagbabago na maaari ninyong gawin upang muling pag-alabin ang inyong sigla at ibalik ang malalim na koneksyon na maaaring sa tingin ninyo ay tuluyan nang nawala. Pakiusap basahin ninyo ito hanggang sa dulo dahil ang ika-4 na pagkakamali ay isang bagay na automatikong ginagawa ng 9 sa 10 matatandang lalaki, at maaaring ito mismo ang dahilan kung bakit nahihirapan ang daloy ng inyong dugo sa pinakamahalagang bahagi ng inyong katawan. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang anumang payo na idinisenyo upang protektahan ang inyong sirkulasyon, kumpiyansa at intimasya pagkatapos ng 60. Kung tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, mag-type ng 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na naririto kayo. Kung hindi naman, mag-type ng 0. Palagi akong nakikinig at nagsusumikap na maglingkod sa inyo ng mas mahusay. Magsimula tayo sa pinakakaraniwang pagkakamali. Isang bagay na tila inosente
ngunit nagdudulot ng mapanganib na presyon sa inyong mga daluyan ng dugo sa bawat pagkakataon. Unang pagkakamali, ang pagmamadali sa gawain na nagdudulot ng circulatory shock. Nakausap ko na ang hindi mabilang na mabubuting lalaki, mga malalakas na lalaki na tumitingin sa aking mga mata at sinasabing, "Dok, gusto ko lang ng kaunting ginhawa, isang bagay na mabilis para maibsan ang tensyon." Sila ay nagsasalita ng may katapatan. Minsan, may bahid ng pagkakasala, ngunit ang hindi nila naiintindihan ay ang tila maliit na gawin na ito, ang tahimik na ritual na sinusunod nila sa loob ng maraming taon, ay maaaring tahimik na sumasabotahe sa kanilang pinakamahalagang mga sistema. Kapag ang isang lalaki na higit sa 60 ay nagmamadali sa masturbasyon, hindi niya namamalayan na inilalagay niya ang kanyang circulatory system sa isang estado ng pagkabigla o shock. Ang tibok ng iyong puso ay biglang bumibilis at ang mga daluyan ng dugo sa iyong pelvic area ay sumisikip at pagkatapos ay biglang lumuluwag ng may biglaang puwersa. Narito ang problema sa pagtanda: ang iyong circulatory system ay hindi na nakakabawi tulad ng dati. Ang pagkaelastiko ng iyong mga ugat ay nabawasan na at ang iyong mga antas ng nitric oxide na tumutulong sa pag-relax at pagbubukas ng mga daluyang iyon ay mas mababa na. Ang resulta ay ang mga biglaan at sapilitang pag-agos ng dugo na ito ay maaaring makapinsala sa mga nanghihinang ugat at marurupok na kapilaris, lalo na sa ari ng lalaki. Hindi ito tungkol sa moralidad o hiya. Ito ay tungkol sa purong pisyolohiya. Maaaring hindi mo maramdaman agad ang problema, ngunit sa paglipas ng panahon, ang minadaling stimulasyon na ito ay dahan-dahang sumisira sa paggana ng iyong mga daluyan ng dugo. Nagdudulot ito ng mga microtrauma na humahantong sa paninigas, kung saan dapat ay may pagkaelastiko, at karupukan, kung saan dati ay may lakas. Ang mga kahihinatnan ay hindi lamang pisikal. Nagsisimulang mapansin ng mga lalaki ang pagbaba ng sensitivity, mga erection na mas matagal bago mangyari, mas kaunting init, at tugon sa panahon ng tunay na intimasya, at isang tahimik na takot ang nagsisimulang gumapang. Ano ang nangyayari sa akin? Sinisisi nila ang kanilang edad o stress, ngunit ang katotohanan ay madalas na ang kanilang katawan ay tumutugon sa talamak na sobrang pagpilit sa isang lugar na lubhang nangangailangan ng banayad na pangangalaga, hindi kaguluhan. Ang minadaling masturbasyon ay nagpapadala ng maling mga senyales. Sinasabihan nito ang iyong nervous system na magmadali kung kailan dapat itong nag-uunat. Ang stress response na iyon ay nagpapasikip sa daloy ng dugo, pinipigilan ang mga hormone na kailangan para sa pagka-arouse, at unti-unting sinisira ang mismong pundasyon ng pisikal na intimasya, ang tiwala sa iyong sariling katawan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente ito, kung paano mo tinatrato ang iyong katawan sa mga pribadong sandali ay may direktang epekto sa kung ano ang iyong nararamdaman sa publiko, kung paano ka kumonekta sa iba, kung paano ka natutulog, nag-iisip at nagmamahal. Ang intimasya ay hindi lamang tungkol sa sukdulan. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, presensya, at koneksyon. Kapag ipinagkait mo sa iyong katawan ang banayad
na prosesong iyon ipinagkakait mo sa iyong sarili ang sigla na nagpaparamdam sa iyo bilang isang lalaki. Ngayon, dito, ito nagiging mas nakakagulat. Maraming mga lalaki na natutong magdahan-dahan ay hindi pa rin namamalayan na ginagawa nila ang susunod na pagkakamali, isang bagay na nakakasama sa iyong daloy ng dugo nang hindi mo man lang namamalayan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito. Kung kasama ko pa rin kayo at ang mga kaalamang ito ay tumatama sa inyo, mag-type ng 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na nakikinig kayo. Ang susunod na bahagi ay maaaring ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa inyong katawan na hindi pa nasasabi sa inyo ni numan. Magpatuloy tayo. Ikalawang pagkakamali. Masturbasyon na may mataas na tensyon sa balakang pelvic tension at pagwawalang bahala sa iyong hininga. May isang banayad na detalye na napansin ko sa halos bawat lalaki na higit sa 60 na pumupunta sa aking klinika na may mga alalahanin tungkol sa kanilang intimasiya, sirkulasyon o antas ng enerhiya. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa niya ng pribado. Ito ay kung paano niya ito ginagawa. Sa mga sandaling ito, karamihan sa mga lalaki ay hindi namamalayan na pinipigil nila ang kanilang hininga. Ang kanilang mga balikat ay umaangat patungo sa kanilang mga tainga, ang kanilang tiyan ay tumitigas, at ang kanilang buong pelvic floor, ang mga malalalim at nakatagong kalamnan sa paligid ng base ng ari, ay naninigas na parang isang nakakuyom na kamao. Iniisip nila na ito ay isang normal na bahagi ng proseso. Hindi ito normal. Ang hindi namamalayang tensyon na ito, ang walang hininga, at sa pilitang gawin na ito ay maaaring tila hindi nakakapinsala, ngunit sasabihin ko sa inyo kung ano talaga ang ginagawa nito. Sinasakal nito ang daloy ng dugo. Sinasenyasan nito ang iyong nervous system na maghanda para sa isang epekto, hindi para mag-relax at magbukas. Sa halip na payagan ang iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax upang ang oxygen ay makadaloy sa iyong mga tissue, lumilikha ito ng isang masikip at restriktadong kapaligiran kung saan ang sirkulasyon ay nasasakal sa pinagmulan nito. Sa paglipas ng panahon, ang tensyon na iyon ay nagiging isang gawi, at ang gawi ay humahantong sa dysfunction. Kapag huminto ka sa paghinga, humihinto ka sa pagdaloy. Hindi iyan isang metapora. Iyan ay pisyolohiya. Ang ari ng lalaki ay isa sa mga pinakasensitibong organo sa dugo sa katawan. Umaasa ito sa makinis at relax na paggalaw ng dugo, hindi sa presyon tension o isang stressed out na nervous system. Ngunit kapag ang iyong hininga ay mababaw at ang iyong katawan ay masikip, ang iyong mga ugat ay sumisikip, ang iyong mga antas ng nitric oxide ay bumabagsak, at sa halip na itaguyod ang nagbibigay buhay na sirkulasyon, tahimik mong sinasakal ang mismong intimasiya na iyong hinahanap. May mga lalaki na tumingin sa akin, natigilan, nang tanungin ko sila, pinipigil mo ba ang iyong hininga? Palagi silang tumatango dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila kung gaano kahalaga ang paghinga sa kanilang pagka-arouse. Walang sino man ang nagpaliwanag na ang pag-relax ng balakang
at malalim maindayog na paghinga ay kasing halaga ng testosterone sa isang malusog na ereksyon. Habang tumatanda ang iyong katawan, mas kailangan nito ng kooperasyon, hindi kontrol. Ang tensyon sa maling mga lugar ay humahantong sa pangmatagalang kahinaan sa mga lugar na pinapahalagahan mo ng husto. Ang katotohanan ay kung ikaw ay humihinga ng mababaw, pinipisil ang iyong katawan at nagmamadali patungo sa dulo, hindi mo lang pinuputol ang sensasyon, sinasanay mo ang iyong katawan na ituring ang kasiyahan bilang isang banta. Ang tensyon na iyon ay lumilikha ng isang tahimik na digmaan sa loob ng iyong circulatory system at sa kalaunan, ang iyong kumpiyansa ang nagbabayad ng presyo. Ngunit kahit na magsimula kang huminga muli, may isa pang gawi na maaaring ubusin ang iyong lakas sa ibang paraan, tahimik na nagnanakaw ng iyong sigla araw-araw. Kahit na ang lahat ng iba pa ay tila maayos. At nagsisimula ito sa kung gaano kadalas mo ito ginagawa. Ikatlong pagkakamali araw-araw na masturbasyon ng walang pagbawi na umuubos sa iyong likas na sigla, ito ay isang tahimik na gawi, isang ritual na madalas nagsisimula ng inosente. Marahil ay nagsisimula ito dahil sa pagkabagot, kalungkutan o simpleng pagnanais na makaramdam muli ng isang bagay. Para sa maraming matatandang lalaki, ang pang-araw-araw na masturbasyon ay nagiging isang ritual, isang paraan upang magpalipas ng oras, magpakalma ng stress o makaramdam ng normal. Ngunit ang hindi napapansin ng karamihan ay pagkatapos ng edad 60, ang pang-araw-araw na ritmong ito ay hindi lamang umuubos ng iyong enerhiya. Dahan-dahan nitong sinisira ang mismong sistema kung saan nakasalalay ang iyong intimasya. Ang iyong katawan ay hindi na tulad noong 30 ka. Ang iyong oras ng pagbawi ay mas mahaba. Ang iyong testosterone ay mas mabagal na bumabalik. Ang mga daluyan ng dugo na dating mabilis na nakakabawi ay nangangailangan na ngayon ng oras, oxygen at espasyo upang ayusin ang kanilang sarili. Kapag nag-masturbate ka araw-araw o kahit ilang beses sa isang araw, hindi mo binibigyan ang iyong katawan ng mahalagang pahinga. Umuubos ka ng iyong reserba ng nitric oxide, dopamine, at maging ang emosyonal na pagnanais para sa koneksyon. Ang mga sintomas ay dahan-dahang dumarating. Maaari mong mapansin na hindi ka na gaanong nakakaramdam pagkatapos. Maaaring mayroong nananatiling pamamanhid sa iyong pelvic region. Ang mga erection ay tila hindi na gaanong tumutugon. Mas pagod ka, mas malayo ang loob, at medyo hindi konektado sa iyong sarili. Maaari ka pa ngang makaramdam ng banayad na sama ng loob sa iyong sariling katawan na para bang ito ay nagtataksil sa iyo. Ngunit hindi ito nagtataksil sa iyo. Simpleng humihingi lamang ito ng pahinga. Isang pasyente ko, si Ben, isang lalaki sa kanyang huling mga taon ng 60, ang nagsabi sa akin minsan, "Doc, hindi na ako interesado sa tunay na intimasya. Ginagawa ko ito araw-araw, pero wala akong nararamdaman pagkatapos." Nadurog ang puso ko dahil doon, dahil ang kanyang katawan ay hindi sira, ito ay sobra sa trabaho. Kapag labis mong pinasisigla ang iyong sarili nang hindi pinapayagan ang oras na mag-recharge, hindi mo lang pinupurol ang pisikal na sensasyon, pinapahina mo
ang mismong mga circuits sa iyong utak at katawan na bumubuo ng arousal sa unang lugar. At kapag nasunog ang mga circuits na iyon, bumabagal ang sirkulasyon, humihina ang mga ugat, at kumukupas ang iyong koneksyon sa intimasya. Ang masturbasyon ay dapat na isang sandali ng koneksyon sa iyong katawan, hindi isang mekanismo para sa emosyonal na pagkapagod. Kung ito ay nagiging sapilitan o purong mekanikal, ito ay nagiging isang tahimik na magnanakaw na nagnanakaw sa iyo ng likas na sigla, init at intimasya na dapat maranasan ng iyong katawan kahit na sa iyong mga huling taon. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi. Kahit na magbigay ka ng pagitan at payagan ang pagbawi, may isa pang gawi na patuloy na nangha-hijack sa iyong nervous system at hindi ito pisikal. Sa katunayan, nagsisimula ito sa iyong utak. Maaaring ito ang nag-iisang pinakamalaking dahilan kung bakit napakaraming matatandang lalaki ngayon ang nakakaramdam na hindi konektado sa tunay na intimasya. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung naririto ka pa rin at tumatagos ang mga kaalamang ito, mag-type ng 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama kita. Ang susunod sa punto bilang 4 ay maaaring magbago ng paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa iyong kalusugan at intimasya magpakailanman. Ika-4 na pagkakamali, paggamit ng pornografiya na nangha-hijack sa utak na nagugutom sa tunay na intimasya. Magiging tapat. Ako ito ang madalas na pinakamahirap na usapan para sa mga matatandang lalaki. Hindi lang dahil sa hiya, kundi dahil sa malalim na kalungkutan na maaaring mailantad nito. Marami sa mga lalaking pinapayuhan ko ay hindi na gumagamit ng pornografiya para sa simpleng katuwaan. Ginagamit nila ito upang punan ang isang kakulangan, upang habulin ang isang pakiramdam na dati ay natural na dumarating. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paghabol na iyon ay nagiging isang bitag. Sa oras na mapagtanto nila ito, ang pinsala ay tahimik ng kumakalat sa ilalim ng balat. Ang modernong pornografiya sa internet ay hindi na tulad ng 50 taon na ang nakalipas. Ito ay mas mabilis, mas matindi at partikular na idinisenyo upang labis na pasiglahin ang iyong utak sa paraang hindi kayang tapatan ng totoong buhay. Para sa isang lalaking higit sa 100 binabago nito ang pleasure center ng utak. Ang iyong mga dopamine receptor ay nagiging desensitized. Ang iyong mga pattern ng arousal ay lumilipat palayo sa realidad at patungo sa pantasya. Dahan-dahan ng hindi mo namamalayan, maaaring tumigil ang iyong katawan sa pagtugon sa totoong hawak, totoong lapit at totoong intimasya. May mga lalaki na umupo sa aking opisina, minsan may luha sa kanilang mga mata at sinasabing, "Doc, wala na akong nararamdaman kapag kasama ko ang aking asawa. Pakiramdam ko ay sira ako." Ngunit hindi sila sira. Sila ay nakondisyon. At ang pagkondisyon na iyon ay nakakagambala sa isa sa mga pinakamahalagang proseso sa katawan ng lalaki, ang sirkulasyon. Narito kung paano ang iyong utak ang sentro ng command para sa daloy ng dugo. Kapag palagi mong binabaha ito ng artipisyal at mataas na intensidad na arousal, nagkakaroon ka ng short circuit sa natural na pagkakasunod-sunod ng mga senyales na naguudyok
sa paggalaw ng dugo sa totoong mundo. Nalilito mo ang iyong nervous system, pinapaliit ang iyong emosyonal na kapasidad para sa koneksyon, at hindi magtatagal humihina ang daloy ng dugo sa pelvic region. Ang mga erection ay maaaring maging hindi maaasahan at ang intimasya ay maaaring magsimulang maging parang isang tungkulin kaysa isang regalo. Habang mas umaasa ka sa pornografiya, mas maaaring makalimutan ng iyong katawan kung paano tumugon sa simple at makataong karanasan ng pagiging malapit. At pagkatapos ng sikstaw, kung kailan mas mahalaga ang bawat daluyan ng dugo at bawat senyales ng nerbiyos, ang paghihiwalay na ito ay maaaring maging mapanira hindi lamang sa iyong pisikal na kalusugan, kundi sa iyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Hindi ito tungkol sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa kamalayan. Gusto ng iyong utak at katawan na makaramdam muli, ngunit una kailangan mong bawiin ang kontrol. Kailangan mong i-reset ang mga pattern na iyon at muling kumonekta sa uri ng stimulasyon na nagpapanumbalik ng iyong sirkulasyon, kumpiyansa at koneksyon, hindi nagnanakaw sa iyo ng mga ito. At nagsisimula iyon sa isang desisyon na dapat mong gawin ngayon. Kailangan mong magbago ngayon. Nakita ko na ito ng maraming beses. Mabubuting lalaki, malalakas na lalaki na naghintay ng medyo matagal. Alam nilang may mali sa kanilang pakiramdam. Naramdaman nilang nawawala ang kanilang enerhiya, kumukupas ang kanilang koneksyon at naglalaho ang kanilang sigla. Ngunit sinabi nila sa kanilang sarili, haharapin ko ito mamaya. At para sa napakarami, ang mamaya ay hindi na dumating. Hayaan ninyong maging direkta at malinaw ako kung ikaw ay higit sa asintayn at anumang bahagi ng aking ibinahagi ay pamilyar sa iyo, dapat kang pumili na magbago ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Ang pagbabago ay hindi kailangang maging marahas. Hindi ito nangangahulugan na ipagkakait mo sa iyong sarili ang kasiyahan o puputulin ang nagbibigay buhay sa iyo. Nangangahulugan ito ng pagbabago sa paraan ng iyong paglapit dito. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na makipagtulungan sa iyong katawan, hindi labanan ito. At ang magandang balita ay ang iyong katawan ay maaaring tumugon ng mas mabilis kaysa sa iyong iniisip kapag binigyan mo ito ng tamang mga kondisyon. Magsimula sa pagdahan-dahan. Gawing mas tungkol sa intensyonal na presensya ang iyong mga pribadong sandali kaysa sa isang mekanikal na layunin. Mag-focus sa malalim na paghinga, pag-relax ng iyong mga kalamnan at tunay na pakikipag-ugnayan sa iyong mga pandama. Muling kumonekta sa natural na arousal. Kung sanay ka sa matinding biswal na stimulasyon, subukan ang isang bagay na mas malumanay. Mag-focus sa alaala, sa imahinasyon, o simpleng sa pisikal na sensasyon ng paghawak. Ang maliit na pagbabagong ito lamang ay maaaring magsimulang sanayin muli ang iyong nervous system at ibalik ang malusog na sirkulasyon. Bigyan ang sarili ng pahinga. Maglaan ng oras sa pagitan ng mga sesyon para muling mabuo ng iyong katawan ang balanse ng hormonal nito at maibalik ang sensitivity nito. Ang maingat na masturbasyon ay dapat mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na masigla at konektado, hindi manhid pagod o ubos. Lumayo sa mga
artipisyal na kalabisan. Pinakamahalaga, kung umaasa ka sa matinding pornografiya, lubos kong hinihikayat na isaalang-alang mong lumayo rito. Alam kong hindi ito madali, ngunit habang mas inilalayo mo ang iyong sarili sa artipisyal na mundong iyon, mas magsisimula kang makaramdam muli, emosyonal, pisikal, at sa aspeto ng intimasya. Ang iyong utak ay magre-rewire, ang iyong daloy ng dugo ay tutugon, at ang dating akala mong nawala ay maaaring magsimulang bumalik. Hindi ka pa masyadong matanda, hindi pa huli ang lahat. Ang iyong pinakamagagandang taon ng koneksyon, kumpiyansa, at tunay na pagiging ikaw ay posible pa rin, ngunit kung kikilos ka ngayon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon at maaari itong magkaroon ng epekto sa bawat bahagi ng iyong buhay, sa iyong kalusugan, sa iyong mga relasyon, at sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Karamihan sa mga lalaki ay hindi nangangailangan ng mas maraming tableta o sikreto. Kailangan nila ng kamalayan, isang plano, at isang taong magsasabi sa kanila ng katotohanan. Konklusyon: ang iyong kalusugan, ang iyong intimasya, ang iyong pagpili. Kung umabot ka hanggang dito, nais kong kausapin ka, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit sa kung paano ka nabubuhay at kung paano ka nagmamahal. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa masturbasyon. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Ito ay tungkol sa mga tahimik na pagpili na ginagawa natin na dahan-dahang humuhubog sa ating kalusugan, sa ating kumpiyansa, at sa ating koneksyon sa mga taong pinakamamahal natin. Alam kong maaaring hindi komportable ang mga usapang ito. Karamihan sa mga lalaki ay nabuhay ng hindi kinakausap ng isang doktor ng ganito kaprangka. Ngunit sapat na ang pinsalang idinulot ng pananahimik. Ang katotohanan ay ang apat na pagkakamaling tinalakay natin ay mga pattern na tahimik na sumisira sa iyong sigla pagkatapos ng edad 60. Ngunit narito ang nais kong tandaan mo: bawat isa sa mga gawin na ito ay maaaring matutunang iwaksi. Ang iyong daloy ng dugo ay maaaring bumuti. Ang iyong enerhiya ay maaaring bumalik. Ang iyong pakiramdam ng tunay at makabuluhang intimasya ay maaaring muling mabuhay. Nagsisimula ito sa maliliit at may kamalayang pagbabago. Magdahan-dahan, huminga ng malalim, bigyan ng pahinga ang iyong katawan at piliin ang koneksyon kaysa sa sapilitang gawi. Ang mga ito ay hindi lamang mga medikal na mungkahi. Ang mga ito ay mga salbabida. Nakita ko na ang mga lalaking nasa edad 70 at 80 na nabawi ang akala nilang tuluyan nang nawala sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga pagbabagong ito. Narito ang mahalagang aral sa buhay na sana ay mapulot ninyo. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay hindi nagmumula sa paghabol sa isang pakiramdam na dati nating nararanasan, kundi sa maingat na pag-aaruga sa katawan na mayroon tayo ngayon. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa iyong katawan, hindi sa paglaban dito. Iyan ang pundasyon, hindi lamang para sa mas mahusay na intimasya, kundi para sa isang buhay na pinahalagahan. Hindi ka pa masyadong matanda para gumaling. Hindi pa huli ang lahat para makaramdam muli. At tiyak na hindi ka nag-iisa. Kung ang mensaheng ito
ay nagsalita sa iyo, huwag hayaang maglaho ito. Pakiusap, mag-subscribe upang makatanggap ng mas praktikal at nakapagpapabago buhay na payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking tulad mo. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang kakilala mo na maaaring makinabang sa pakikinig sa tapat na pag-uusap na ito. At panghuli, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin na nakarating sa inyo ang mensaheng ito. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito at ang landas patungo sa muling pagiging ikaw ay nagsisimula dito mismo. Manatiling malakas, manatiling malusog at alamin na karapat dapat kang